Hello po, mapagpalang araw kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. At siya naman po ang inyong kaibigan Jesus, Ate Ason Bautista. Po, Bautista siya sa pagkaasawa niya. Yung sa dalaga, mga lindan. Baka masabi ninyo, ay hindi Bautista yan. Sa dalaga, mga lindan. Pero yung asawa niyang si Kuya Totoy ay Bautista. Na kalahi ko from Migueniabe, Mangantana, Kapampangan, Pampanga. Yan. Minsan pa mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Alam niyo po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, walang pinipiling sekta ng reliyon. Tandaan niyo po yan. Hindi po pinag-uusapan ng religion. Ano po? Kasi kung religion ang pag-uusapan, babagsak lang tayo sa pagtatalo. Ang pinag-uusapan ay ang tungkol sa nakalagay sa Biblia. Kung ano po yung nakalagay, siya po ng ating babasahin. Hindi po tayo magdadagdag, hindi tayo mag-iimbento kagaya ng ginagawa ng iba. Mahilig silang mag-imbento. Ano po? Lagi niyong tatandaan, walang imbento, walang labis, walang kulang. Kung ano yung nakasulat, yan lang po ang aking binabasa. Nasa inyo po ngayon bilang nakikinig kung paniniwalahan nyo. Ngayon, para to inspire, kung meron kayong ganitong Biblia, di bawat babasahin ko, basahin nyo rin po. O tingnan ninyo sa inyong sariling kasulatan. Po. Okay? Itong Bibliang ito po ay Catholic edition. Ito. Magandang Balita Biblia, Catholic edition, Tagalog. Na 2012. Ito. Ang bagong tipan kasamang mga hawit at mga kawikahan, copyright _Philippine Bible Society 2012. So ito po nagawa noong 2012. Ano po? Ng Philippine Bible Society. Na nihil obstat Reverend Father Gerard R. Tapiador, Sesor Deputatos, Imprimatur, Most Reverend Arturo Bastes, SBD, DD, Bishop of Sorsogon, Chairman, Episcopal Commission for the Biblical Apostolic. Yan, ito po yung nakalagay, ano? Yan. Kaya, hindi po sa akin ito. Sila po, pag-ahari nila. Pinamimigay naman nila. Ano po? Kaya, siyang ating gagamitin ngayon, nakalagay dito, published by Philippine Bible Society, 890 United Nations Avenue, 1000, Manila, Philippines. Okay? Philippine Bible Society po yun, ano? Yung Tagalimbag. Gaya na nakalagay dito, published. Ayan. Ang ating tatalakayin is pananampalataya. Ano po? Dito po sa 1, ang nakalagay, tignan nyo po ang sinasabi ni 1. 1:3:16. Pero bago tayo magsisimula papalaot, tayo muna po ay pansamantalang manalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo o ang mabuting balita o salita ng Diyos. Sapagkat ito po ay kailangan ng tao. Sapagkat ang tao po ay may kaluluwa at nangangailangan siya ng spiritual food o pagkain pang kaluluwa. Wala pong iba kundi ang iyong salita. Ayon sa Panginoong Yesus sa 1:6:63. Sabi ni Yesus, ang iyong anak, ang aking salita ay espiritu at buhay. Salamat po, Panginoon Diyos. Buksan mo ang puso at isip ng kaisipan ng mga taong nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen. Ang sabi ni Juan, ito po yung tinatawag nilang puso ng Biblia. Ayon po sa mga maraming scholar ng Biblia. Yung 1:3:16, napakadaling memoryahin. Parang sa lahat ng nakasulat sa Biblia, kung magmimemorya ka,
Ito yung pinakamadali. Oh, tingnan nyo po, ano? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, meron ka kapahamakan. Yung kapahamakan na yan, anytime nangyayari yan. Halimbawa, isa kang tao, hindi ka mananampalataya ni Jesus. Pag namatay ka, kapahamakan na ang kasunod sa iyo. Kapag namatay ka, yun na. Kasi, pag hindi ka namamatay, walang kapahamakan. Pero pag namatay ka, yun na yun. Igagawad sa iyo ang kapahamakan. Okay? Walang iba kundi yung impyerno. Ngayon, ang sabi rito, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo. Bakit po? Kasi siyang gumawa sa atin eh. Ayaw niyang gustong mapahamak tayo. Kaya ang ginawa ng Diyos, binigay ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Anong gagawin natin sa Jesus na ito? Sino man na sumasampalataya sa kanya, kay Jesus, hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Doon sa verse 36 naman, dito pa rin sa 3:36 naman ang ating babasahin ngayon. Ito. Sa 35 muna. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng mga bagay. So, yung kapangyarihan ng Diyos, ayan, anong sabi niya? Ibinigay. Yung pamamahala ng Diyos, binigay kay Jesus. That is power. So ngayon, na kay Jesus na yan. Sa 36, ang sumasampalataya sa anak kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Tandaan nyo yan, buhay na walang hanggan, saan magaganap yan? Sa langit kasama ng Diyos. Yung sumasampalataya. Yan po nakalagay. Walang labis, walang kulang. Tuloy natin. Second paragraph. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Yung una, ang sumasampalataya sa anak may buhay na walang hanggan. Sa pangalawang istansa, ang hindi sumusunod sa anak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So maliwanag, napakasimpleng kaisipan ito. Anong gusto niyo po kaibigan sa dalawa? Istansya nakasulat. Yung una, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan. Yung pangalawa, kahit sumasampalataya ka, kahit naniniwala ka, kahit pinatato mo na si Jesus dito hanggang sa likod mo. Pero, yung sinasampalataya na mong si Jesus, anak ng Diyos, kung hindi mo naman siya sinusunod, anong sabi ni Juan? Wala ka ring buhay na walang hanggan. Hindi ako may sabi niyan, si Juan. Meron pa kasunod, yung third istansa. Gusto niya bang malaman ito? Kaibigan, hindi natin pwedeng bawasan. Baka sabi, nagbabawas ka na. O hindi. Nagtatanong lang ako. Okay, basahin ko. Sa halip, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Yun. So, napakasimpleng katanungan, napakasimpleng paliwanag. Unang istansa, kapag sumampalataya ka kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Pero, kahit sumasampalataya ka, naniniwala ka, tinanggap mo ng buo si Jesus sa iyong pagkatao. Pinatato mo ng katawan mo. Yung mukha na ni Jesus, ewan ko kung mukha ka ni Jesus yan. Kasi alam ko, yung mukha na yan, drawing lang ni Michelangelo. Kaya hindi natin alam kung yan nga totoong mukha ni Jesus.
Ang problema, patay na si Michelangelo. At sa panahon na yon, nung nangangaral si Jesus sa lupa, wala pa si Michelangelo, hindi pa siya pinapanganak ng kanyang magulang. Ewan ko saan, naalala ko na. Ayon sa kwento, pumasok daw po siya sa club. Si Michelangelo, nakakita siyang mahamong muka. Din drawing niya. Yan. Ganyan ang history ni Michelangelo. Pag-i-search nyo po kung magtutugma yung narinig ko. Okay? Balik tayo sa pangatlo. Kapag hindi ka sumusunod kay Jesus, kahit sinasabi mo, tinanggap ko na po si Jesus. Sumasampalataya na ako kay Jesus. Lahat na sabihin mo na katwiran mo. Pag hindi ka rin sumusunod kay Jesus, tandaan nyo, anong sabi? Wala ka ng buhay na walang hanggan, galit pa ang Diyos sa'yo. No. Galit. Yun ang nakalagay sa ikatlong saknong. Anong nakalagay? Basahin ko yung pangalawa. Buo na. Ang sumasampalataya sa anak, kay Jesus, ay may buhay na walang hanggan. First paragraph, second paragraph. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Third paragraph, sa halip manatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Nung araw po, meron akong pinangangaralan. Itong taong ito, sabihin na natin medyo mahulad sa buhay. Ang trabaho niya, yung ATM, alam niyo po yung ATM, sinasanla. Yun ang trabaho niya sa gobyerno. Yung mga empleyado ng mga gobyerno na yan, pag walang pera, isasanla yung ATM. Sanla. Itong taong ito, kapag hindi siya makasingil, kasi loko-loko din po yung mga empleyado ng gobyerno eh. Ang ginagawa nila, nilolos nila. Di natural, pag dating ng bayaran, wala siya makukuha pera sa bangko. Bakit? Dineclare niyang loss sa bangko. Natural ang bangko ngayon, lahat ng transaksyon ng taong ito, lahat hindi nahanda. Kaya yung nagpapahutang, wala siyang makukubra. Ngayon, pupuntahan ka kasi nangutang ka. Sasabihin niya, wala na laman ito ano mo. Ang gagawin niya, siyempre sisingilin ka. Wala kang may bayad. Ayun, makakarinig ka ng mura. Mura dito, mura doon. Kumbaga, alam niyo po, sabi ko nung araw, kung may namamatay lang sa mura, ang dami ng taong namatay. Ako. Kasi, yung pagmumura, yan ang kanilang parang standard na sa tao yan Nagkakakwentuhan, nagkakasiyahan ng pamilya. Maya-maya naririnig mo lang, nagbubura sila. Pero nakatawa sila. Ano po? Nagbubura ng salitang bad word, ika nga. Ngayon, nasumpungan ko po itong taong ito. Nakarating ako sa kanila. Kaya sabi ko medyo maunlad ang buhay. Binible study ko siya. Alam niyo po, ang tanong niya sa akin, ang Diyos ba nagagalit? Kasi ang katwiran niya sa akin, kaya yun ang tanong niya, ang Diyos daw ay pag-ibig. Sabi ko, tama ka. Ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Ayon kay Juan, meron din po siya sulat si Juan doon sa, tingnan nga natin na sana biyaya ng Diyos, makita natin Dito, meron kasi nakalagay dito. Ito. Sa unang 1, tutuloy ko yung mamaya yun, yung tao na kinukwento ko. Basahin ko lang muna po ito, Kasi bigla siyang dumating sa aking kaisipan. Unang 1:4-7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. 8. Ang hindi umiibig
ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ayan. Ano daw ang Diyos? Pag-ibig. Kaya sabi ko, tama ka. Ang Diyos ay pag-ibig talaga. Pero ang tanong niya ang Diyos ba marunong magalit? Kaya niya pong gustong malaman yon na kung ang Diyos marunong magalit. Kasi po, naisip-isip niya siguro, walang iya siya. Isipin niyo. Walang patawad sa pahutang. Tubo. Oh. Kapag hindi ka nagbabayad, mula talampakan hanggang bumbunan, ang mura sa iyo. Masasakit na salita. Hindi po ba kasabihan? Mas magandang pinalo ka na lang o sinampal ka o kung ano mang ginawa. Pero yung sasabihan ka ng masasakit na salita, kumisan po napapanaginipan mo pa yon hanggang sa panaginip, para kang minumura na hindi matanggal-tanggal. Bakit po? Pumapasok po sa ating kaisipan niya, sa puso at damdamin. Sabi ko, oo. May talata sa Biblia yan, kako. Naalala ko na naman po yung magkakapatid doon sa Baseco na yung tawag dito, may bahay po akong pinasukan doon sa Baseco. Bagamat nakinig naman po yung inabutan ko ron, yung nanay, sabi niya sa akin, mas maganda yung mga anak ko ang pangaralan mo. So, inalam ko po kung saan yung mga anak niya, nasa may tindahan, kanya. Biyaya ng Diyos, nakita ko naman yung tindahan at kinausap ko yung mga anak. Kaya, Bible study ko sila. Yan, ito rin ang topic ko, pag-ibig ng Diyos. Yung 1:36. Sabi ng bunso, meron bang ganyan? Ang alin daw ang ganyan? Ang Diyos na pupuhot? Sabi ko, oo, ayan, binasa ko nga eh. Kapag hindi ka sumunod kay Jesus, kapupuhotan ka ng Diyos. Ibig sabihin, si Jesus anak ng Diyos. At ang Diyos naman ang nag-uutos na dapat si Jesus pakinggan mo siya. Sundin mo siya. Kasi pag hindi mo sinunod si Jesus, yan yung napupuhotan Diyos. Oh. So, yung may hilig magpautang, Boy ang pangalan niya. Mang Boy, ako binasa ko lang yan. Marunong mapuhot ang Diyos. Pero nangangatwiran. Okay lang yung katwiran mong yan. Talagang ang Diyos ay pag-ibig. Ibig mo ba sabihin? Kung Diyos ay pag-ibig, hindi na siya marunong mapuhot. Hindi na siya marunong magalit. Alam nyo ba yung kasaysayan ni Noe? Si Nunong Noe, ang tawag nila doon. Yung lumubog yung mundo. Na naligtas doon, 8 tao lang. Si Noe, yung asawa niya, yung 3 anak at 3 manugang, at saka yung mga paris-paris ng hayop, malilinis at marurumi at gumagapang, lumilipad. Pinalubog ng Diyos ang mundo natin ng 40 days and 40 nights. Walang tigil na ulan. At yung bukal sa lupa, imbis na sisipsipin ng tubig, yung bukal, nagsibukas sila at lumalabas ang tubig sa bukal. Isipin niyo po yan, ang mga bukal sa lupa, naglalabas sila ng tubig. Kasi sa ilalim ng lupa, talagang may tubig. Kita nyo, pag magsaksak kayo ng tubo sa poso, yung isang tubo, 20 pitson. Bobombayin mong ganon, walang motor ha, mano-mano, lalabas ang tubig. Ibig sabihin, sa ilalim ng lupa, may tubig. Yung tubig na yon, lumalabas pa itaas at umulan naman sa langit. Kaya ang mundo natin noon, pinapawan ng tubig na nagkalasog-lasog, nasira. Ang ayon po sa Biblia, doon sa Isaias nakalagay doon, nasira. Okay. Ngayon,
Yung, yun ay galit ng Diyos noon sa tao. Kasi nga, sa Genesis 6:5, ang nakalagay naman doon ay lagi na lang masama ang nasa isip ng tao. Kaya nagalit ang Diyos. Pinalubog niya yung mundo na kanya nilikha. At namatay yung mga lahat na nandun, maliban lang doon nakasakay sa barko. Si Noe, asawa niya, 3 anak, 3 manugang, at saka yung mga hayop na iba't ibang uri, malilinis, marurumi, at gumagapang lumilipad. In short, marunong magalit ang Diyos. Tingnan natin ang utos ng Diyos. Inutos ba ng Diyos ng mga tao dapat makinig sa kanyang anak? Unang-una, kaya po tayo inutusan ng Diyos na makinig sa kanyang anak kasi po, si Jesus ang pinadala sa mundo, si Jesus ang kanyang spokesperson. Oh. Kung yung presidente, prime minister, o anong tawag na leader ng bansa, meron siyang tagapagsalita. Ganon din po ang Diyos, meron siyang tagapagsalita. Tingnan natin ang salita ni Jesus. Ano po? Hindi na natin masyadong elaborate ito. Maliwanag naman no? Ang sabi ni Jesus dito po sa 1:12:49. Ito ang kanyang salita. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama ang nagsugo sa akin ng siyang nagutos. Kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag ko. Alin ang salita ni Jesus? Kung ano yung inutos ng kanyang Ama sa langit, yun din ang kanyang sasalitain at ipapahayag. Kanino? Sa ating mga taong nabubuhay sa mundo. Yung patay hindi na po yun sa sementeryo. Wala na yun. Patay na yun Hindi na kasi nakakarinig yung patay. Kaya tayong mga buhay ngayon ang inaralan. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ayaw niyang mapahamak ang tao. Kasi may kapahamakan, merong impyerno. Yun ang kapahamakan. Impyerno. Gusto ng Diyos lahat tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling sa langit. Kaya pinadala si Jesus. Ang problema nga lang po, ang nakalagay. Kahit naniniwala ka sa anak niya, si Jesus, pero kung hindi ka naman sumusunod, ang daming tao nagsasabi, nagsisimba kami, na ganito, dumadalo kami sa ganyan, umating kami sa ganyan. Wala namang problema yan. Gusto mo, araw-araw kang dumalo, kung ano man yan Ang tanong, ito nga, yung ba sinasampalatayan mong si Jesus, sumusunod ka ba doon? Yun ang nagiging sagabal. Kapag hindi ka sumunod, kaibigan, second paragraph, mananatili ang puhot ng Diyos sa iyo. Ganito yan. Habang nabubuhay ka, sumampalataya ka, sumusunod ka, meron ng pangako sa iyo buhay na walang hanggan. Anytime na mamatay ka, yun, doon mo makakamit yung buhay na walang hanggan. Okay? Pag namatay ka, kahit na sumasampalataya ka, pero hindi ka naman sumusunod, yun ang kapahamakan. Buhay na walang hanggan din yun. Pero magkaiba. Yung una, buhay na walang hanggan sa langit. Yung isa, buhay na walang hanggan sa impyerno. Yun ang kapahamakan. Tingnan natin ang epistola ni Jesus. Dito pa rin sa chapter 6 ng 1. Ito salita ni Jesus. Alam niyo po, ito wala po tayong imbento, wala tayong dinadagdag. Nakikita niyo no, binabasa ko. At nagbibigay lang ako ng konting paliwanag. Pero hindi naman ako lumalayo sa nakasulat. Baka, pagbibintangan niyo pa ako. Hindi naman po ako marites. At hindi rin ako maritos. Okay? Ang sabi rito, meron siyang sinabi si Jesus nung araw na nangangaral siya. Tingnan natin Ito.
Sa 1, 6. Ito. Meron siya sinabi rito, ano? Sandali lang, ano? Sais. Meron siyang binanggit dito na ito. Ito po, ano? Para ma-sure lang natin dito sa Biblia na talagang sandali po. Meron kasing binanggit si Jesus dito eh. Ito. Sa chapter 5 pala. Ang sabi rito, chapter 5 ng 1. Simulan po natin sa 22. Hindi umahatol kanino man ng Ama. Tinutukoy niya Diyos Ama. Sa halip, ibinigay na niya sa anak. Sino yung anak? Kay Jesus. Yung nabasa natin noong nakaraan. Kani-kanina lang na ibinigay kay Jesus yung pamamahala. Sige. Hindi umahatol kanino man ng Ama, sa halip ibinigay niya sa anak ang buhok kapangyarihan umatol. Yan. Sa 1:5:22 yun. 23. Upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi magpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. 24. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na atulan, kundi tumawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. 25. Pakatandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Ang sino mang nakinig sa kanya ay nabubuhay. 26. Kung paano nga ang Ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganitong karapatan. 27. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihang umatol sapagkat siya ang anak ng tao. 28. Huwag ninyo itong pagtakan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Baka magulo ang isip nyo, patayin, makakarinig. Spiritual death po yun. Ganito po yan. Nabubuhay kayo. Nabubuhay kayo sa kawalangian. Patay na kayo. Pero buhay kayo. Pero patay na kayo. Kasi anong ginagawa nyo? Kawalangian sa buhay. Yun ang tinutukoy niya. Yung patay, tinutukoy niya. Yung iwalay sa Diyos. Kasi pag gumagawa ka ng kawalangian, talagang wala kang Diyos. Ang Diyos mo si Satanas. Hindi yung Diyos sa langit. Yun ang sinasabi po ng kasulatan. Okay. Sa 29. At sila'y babangon. Ito na, babangon na. Ito naman yung nasa, kung saan ka namatay, babangon ka. At sila'y babangon, lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at ang lahat ng gumawa ng kasalanan patungo sa buhay, patungo sa kaparusahan. Yon. 2. Pag bumangon ng patay, ang tanong, yung nauna kong binasa. Anong sabi? Ito, huwag ninyong pagtakan ito. Huwag ninyong pagtakan itong sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Parang ganito.
Halimbawa, ikaw kaibigan, nakikinig ka, di para tayong nagba-Bible study, ng through YouTube video. Kapag naniwala ka sa aral ni Jesus, pag namatay ka, kapag nakikinig ka at hindi ka naman naniniwala sa aral ni Jesus, namatay ka. Yun. Babangon tayong pareho ngayon. Yung patay na masama at patay na sumunod. Pagbangon nila, yung hindi sumunod sa kapahamakan. Yung sumunod sa buhay na walang hanggan. Pero yan, pareho buhay na walang hanggan yan. Bakit? Yung nasa impyerno, hindi pwedeng lumipat sa langit. At yung nasa langit, hindi pwedeng lumipat sa impyerno. Ba't ka palilipat sa impyerno? Nasa langit ka. Siyempre, yung nasa impyerno, ang magnanasang lumipat. Ang problema, sabi ni Jesus, hindi ka na pwedeng lumipat kasi patay ka na. Kaya habang nabubuhay ka, para hindi mo taglay-taglay yung kaparusahan ng kamatayan, dito pa lang habang buhay ka. Magbago ka na, kaibigan. Tanggapin mo si Jesus at ipamuhay mo si Jesus. Ganun lang kadali. Ano po? Ganun lang kadali. Ngayon, nasa Diyos na yan. Nakikita naman ng Diyos ang ginagawa mo araw at gabi. Huwag mong gagawin, huwag mo sabihin na, sa gabi ako gagawa ka walang yan. Kahit brownout ang buong mundo, nakikita ka ng Diyos kagaya na nakasinag ang araw. Bakit? Meron bang may tatago sa Diyos? Wala. Siya nga lumikha sa atin Yung mundong kinagalawan natin, siya nga lumikha Kaya all-knowing ang Diyos. Alam niyang lahat ang mga bagay. Kaya kaibigan, salamat sa iyong panonood. Nawa, meron kang napulot. Yung salita ang dapat mong napulot. Kaya kung nakikita mo kaming dalawa ni Ate Son, baka sabi mo, hindi man maganda Kung nakikita mo naman, yung kalbo na yan, matandang balbasir. Wala ka talagang mapapala sa amin dalawa. Pero kung namaniwala ka sa nakasulat, praise the Lord. Kaibigan, isa lang ang gusto ko sa'yo. Alam mo na nakangiti na naman ako. Pag nakangiti na ako, yan. Like. Ano pa? Share ng share. Kayo mga nasishare, share nyo naman po sa iba. Huwag naman kayong magdamot. Yung iba nga dyan, mga karakter sa social media, sa sagwa, sinishare nila sa mga kaibigan nila kahit nakakasuka. Sinishare nila. So, tuloy yung content creator na gumawa siya sumisikat. Hindi po ang Diyos. Pero pag sinishare nyo dito, ang nalulwalhati po ang Diyos. Bakit? Diyos po ang ating tinataas Anong sabi? Luwalhati ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sabi ni Jesus yan. Nabasa ko na. Kababasa lang kanina yan. Anong gusto mo, kaibigan? Si Satanas ang malululhati sa pamamagitan mo o ang Diyos na may gawa sa iyo? Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan binahagi mo sa amin. Napakaliwanag po. Minsan pa pinakain mo kami ng pagkain spiritual. Ayon po sa magandang balita, Biblia na aming ginamit ni Ate Ason. Panginoon Diyos, ipuin mo po ang mga puso ng mga taong nanonood ng video ito. Kung sila man po ay nagdaranas ng sari-saring problema, kabigatan sa buhay, paghahanin mo po. Kung may karamdaman, pagalingin mo po. Kasi ikaw po nagpapagaling sa amin. Ikaw ang tunay namang gagamot. Yung mga gamot, supplement lang po yan. Kasi tao rin po ang gumawa niya. Kung ang tao may limitasyon, yung ginawa niyang gamot, meron din po limitasyon. Pero sa tulong at tawa mo, kami po ay gagaling. Salamat po. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang inyong kaibigan, Brother Manny Bautista at si Ate Ason Bautista po. Ito po ang programang ang tunay na
pagbubulgar ng katotohanan, no? Salita ng Diyos ayon sa Magandang Balita Biblia Catholic Edition. Hanggang dito na lamang po. Nandito po kami sa Barangay Paraiso, Corner, Lacson Street. Barangay, ano? Barangay 103. Yun, Barangay 103, District 1, Zona 8. Saan? Tondo? Yan. Lugar ng mga siga ba yun, Ate Yason? Nung araw, sabi nila, ang Tondo raw, lugar ng mga siga. Hindi po. Maring, kahit na masakay yung lokal ng buong mundo, talaga may loko-loko eh. Hindi lang naman dito sa Tondo. Kasabihan lang po yun. Kasi ka po, yung mga napanood ng mga pelikula, karakter ng mga taga-Tondo yun. At ang mga pangalan ng mga iskinita street dito, kinuha po sa iba't ibang klaseng tao. Mabuti o masama. Na meron naging karakter na parang superhero sila. Ito po. Bye-bye! God bless us all po.